na balita, nakataas po ang orange heavy rainfall warning dito sa Metro Manila. Dahil po yan sa epekto ng hanging habagat o southwest monsoon. Apektado rin ng orange rainfall warning ang Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Ibig sabihin po, mataas ang banta ng pagbaha sa gitna ng inaasahang matitinding ulan. Yellow rainfall warning naman sa Tarlac at ilang pagbahagi ng Cavite, Pampanga, Bulacan, Rizal at Laguna. Posible rin ang pagbaha lalo na sa mabababang lugar. Tatagal po ang rainfall warnings hanggang 1:10 ngayong hapon. Binabantayan naman ng Pag-asa ang bagong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng mahigit 2,000 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. May medium chance itong maging bagyo pero hindi naman papasok sa PAR. Dagdag ng Pag-asa, walang epekto o impluwensya ang nasabing LPA sa ating habagat. Sa kabila niyan, asahan pa rin ang maulang weekend dahil sa monsoon rains. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong mainland Luzon, kasama ang Metro Manila at ilang panig ng Western Visayas sa mga susunod na oras. Posible ang malalakas na buhos sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Higit na mararanasan ng ulan sa hapon at gabi ngayong weekend. Uulanin din ang ilang panig ng Mindanao pero yun ay pawang mga local thunderstorm. Dahil po sa inilabas na heavy rainfall warning ng Pag-asa, suspendido na ang in-person classes sa ilang lugar sa Luzon. Ayon sa Malacanang, alternative work arrangement muna sa mga tanggapan ng gobyerno at shift muna sa alternative learning modes ang mga klase sa lahat ng antas, maliban kung ibang utos po ng LGU sa Metro Manila. Ngayon din po sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Pati na sa Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon Province at Occidental Mindoro. Nasa pagpapasya na po raw ng pamunuan ng pribadong sektor kung magsususpindi rin ang pasok ngayong araw. Sa Maynila, apektado ng magdamag na pagulan ang biyahe ng ilang commuter. Suspendido muna ang face-to-face classes sa Maynila mula kinder hanggang senior high school. May ilang college student na kailangan pa rin pumasok. Hassle daw ang basang kalsada dahil kailangan pa magdala ng tsinelas na pamalit sa sapatos. Pahirapan din ang biyahe ng ilang empleyado. Madalang na raw ang bumibiyaheng PUV na iipit paminsan sa traffic na dulot ng pagbaha. Hassle po talaga, lalo yung mga daan baha yung sapatos namin. Kailangan pa namin magbawa ng extra tsinelas para lang hindi mabasa. Sobrang hirap ngayon, lalo na pag bumaha. Medyo hirap makasakay, tapos lalo na nagkakoste ng traffic. Lubog pa rin po sa baha ang Malolos Public Market sa Bulacan. Perwisyo ang dulot niyan sa mga nagtitinda at mamimili na sumusuong sa lagpas binting baha. Hindi na raw bago ang pagbaha na nagsimula sa gitna ng masamang panahon noong isang linggo, lalo taon-taon nang bumabaha roon. Dahil sa baha, matumal ang benta ng mga negosyante dahil na rin po sa taas presyo ng mga bilihin. Ang pechay na nasa 70 pesos dati, ang kada kilo, nasa 120 pesos na po ngayon. 20 pesos naman ang itinaas sa presyo ng kamatis, sibuyas at bawang. Ang mga pang-ulam gaya ng bangus, 240 pesos ang kada kilo na dati 200 lang. 80 pesos ang taas presyo sa galunggong at 130 pesos naman sa karneng baboy. Daang-daang pamilya sa Kalasyaw, Pangasinan ang nasa evacuation center dahil hindi pa rin humuhupa ang baha roon. Ilang araw na ring lubog sa baha ang ilang barangay sa Dagupan. Balita hatid ni Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Binabaha pa rin ang mga barangay at kalsada sa Dagupan City. Pinapalala ito ng high tide. Sa barangay Bunuan Gasset, lubog pa rin sa baha ang mga bahay. Si Nanay Vicky, hirap daw makahanap ng maayos na tulugan matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Nasa lamisa lahat, kaya walang magamitan, walang pagkainan. Dati-dati hindi kami umabot hanggang sa loob eh. Ngayon talagang abot na abot. Sa huling datos ng CDRRMO, nakararanas pa rin ng baha ang lahat ng barangay sa syudad. Samantala, bumalik na sa laot ang ilang mangingisda matapos ang ilang araw na pagkakatenga dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Medyo maganda yung huli pero nung nakaraan talagang wala. Kasi malakas yung agos. Buti medyo bawi-bawi ng kunti ngayon.
Paalala ng mga otoridad, iba yung pag-iingat sa pagpapalaot dahil mataas pa rin ang alon sa dagat. Sa kalapit bayan ng Kalasyaw, 21 barangays pa rin ang nakararanas ng baha. 17,345 na pamilya, katumbas ng 64,324 na individual ang apektado. Although paunti-unti po ay humuhupa na, lalong-lalo na po doon sa hindi naman inabot ng lagpas taong tubig baha sa kanilang area. Bagamat nananatili pa rin po, andyan pa rin ang Talibao, Longos, Lumbang, portion of Mancop and portion of Lasip na merong abot hanggang dibdib na tubig baha pa rin po sa kanilang area. Bagamat nasa spilling level pa rin ang Marusay River, bumaba na ang baha sa ilang pangunahing kalsada sa bayan. Nasa second wave na ang relief operation ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Pinaghahandaan na rin ng mga barangay ang paglilinis kapag humupa na ang baha. Kami po ay maglilinis pag wala na po yung baha. Para sa mga ng mga bata dito, yung mga dengue. Magpo-focus po kami sa mga MRF, yung mga basura natin. Ililigpit po namin, hahakutin lahat. Nasa 349 pamilya pa rin, katumbas ng 1,286 na individual ang nananatili sa mga evacuation center sa Kalasyaw. 264 pamilya, katumbas ng 968 individual ang nasa Kalasyaw Sports Complex. Patuloy ang abiso ng MDRRMO sa mga naapektuhan ng baha na mag-ingat at magpakonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng lagnat o sintomas sa sakit na leptospirosis. Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Binaha ang ilang panig ng Kalintaan Occidental, Mindoro. Nagmistulang ilog ang kalsada sa Barangay Poblasyon at Barangay Iriron. Hanggang tuhod ang tubig. Hindi yan madaanan ng maliliit na sasakyan kaya marami ang stranded na motorista. Umapaw naman ang ilog at umabot sa Anahawin Bridge sa Barangay Poblasyon. Abot tuhod din po ang baha. May mangilan-ngilang sasakyan na nangahas na tawirin ang tubig. Nabuwal na puno naman ang humambalang sa isang tulay sa Barangay Iriron. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagdudulot ng masamang panahon sa Occidental, Mindoro.